So ito mga kababayan, nako po, unahin natin ito mga kababayan, yung ating re-reactionan ngayon na bukas po mga kababayan is April 29. So ngayon po ay 7:46 PM no, April 28, no, mga kababayan. So bukas ay uumpisahan na daw mga kababayan itong tinatawag ni Jinky Luistro na mga kababayan, pagbubutuhan, no? Magbubutuhan na daw bukas, mga kababayan. Katulad nung naalala ninyo dati, no, yung unang impeachment ni Sara noong 2025, nagbubutuhan po sila at kumuha po ito ng 100 plus, no, 150 plus vote, no, para si Sara ay ma-impeach sa Congress. So, ito po mga kababayan, naku, kaabang-abang ito at excited ito mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Kung naalala nyo, sabi pa naman ni Corina, marami daw mga kongresista ni Sarang nag-atrasan at marami din daw mga senador na nagbago ang desisyon kasi di pa last ang hearing nila bukas yan, Ken. Diba? Ano daw? Kasi di pa last na hearing nila bukas yan, Ken. Hindi ko masyadong yung comment ni Ma'am Ashley Kate. Sana, pero dadalhin pa sa Senado. Actually, mga kababayan, wala namang problema kung halimbawa na ma-impeach si Sara ngayon sa Kongreso. Pagdating sa Senado, kabahan siya dyan. Kasi bakit? Kung naalala ninyo, last time, noong na-impeach siya sa Congress, sa Senate kasi mga kababayan, mai-impeach din sana siya noon. Ang problema lang kasi, hindi kasi itinuloy ni Chis Escudero. Diba? Ma'am Elizabeth, hello po sa'yo. Ma'am Elizabeth Oropeza at isang artista ng 80s na nangampanya por digong. Ano ba talaga gusto ng mga DDS? Naku, hayaan nyo sila yan, ma'am. Naku, mga kababayan. Actually, kung nangyari mga kababayan noong naalala nyo, unang impeachment ni Sara noong 2025, kung ipinagpatuloy ni Chis Escudero yon, impeach talaga si Sara sa Senado. Bakit? Kasi mga kababayan, kaya nga 'di ba in-archive nila, kasi yung ebidensya talaga doon mabigat. Yung ebidensya talaga pulido, solido talaga, mga kababayan. Kaya kabahan na talaga si Sara diyan. Hi Kent, ano kaya ang mangyari bukas? Eto po mga kababayan, pakinggan po natin Naku, bukas, abangan natin. Ito po, Billionaire News Channel pakinggan natin mga kababayan. May ads lang po. The House Justice Committee is set to decide tomorrow whether there is probable cause to impeach Vice President Sara Duterte. Nasa linya si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa detalye. Isaiah, may epekto ba sa pagdinig ang reklamong inihain kahapon ng asawa ni VP Sara na si Mans Carpio? May matapos nga nung magsampa ng reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio kaugnay sa nangyaring huling po nakaraang pagdinig patungkol sa impeachment. Ayon sa House Committee on Justice, tuloy na tuloy ang pagdinig bukas. Sa aming panayam kay House Committee on Public Accounts Chair Congressman Terry Redon, sinabi niyang hindi maapektuhan ang isinampang reklamo ng second gentleman na si Mans Carpio ang magiging pagdinig bukas. Kasabay naman ang pagdinig bukas, nagkasari ng grupong bayan ng protesta sa labas naman ng batasang pambansa. Ito ay sa kabila ng posibilidad na magbotohan na bukas sa mga miyembro ng House Committee on Justice kaugnay kung may probable cause ba ang mga reklamo laban sa bise. Para sa akin mga kababayan, talagang mabigat talaga ebidensya. Talagang ang sulit talaga. Ako na nagsabi sa inyo mga kababayan, dito pa lang sa AMLAC patay na siya dyan Doon pa lang sa COA patay na siya dyan. Wala na si Sara dyan mga kababayan. Sa AMLAC, sa COA. Yung COA kung naalala ninyo, pinapasauli sa kanya almost 400 million. So doon pa lang sabit na siya Doon pa lang mga kababayan, ang bigat na noon. Kahit dadalhin sa Senado yon, ganyan pa rin ang resulta sa Senado dyan. Bakit? Kasi nga, mga kababayan, COA na yan Kung ipinatawag yung COA dyan sa Congress, kung sino-sino ang mga ipinatawag na yun dyan sa Congress, ipapatawag din ulit yan sa Senate. Hindi naman po pwedeng baguhin yung kanilang mga statement.
mga kababayan. Baka nagtaka po kayo. Kaya ano po mangyari kung ilipat na itong impeachment ni Sara mula sa Congress sa Senate? Wala pong magbago dyan. Kasi bakit? Kung ano po yung mga statement ni Trillanes, kung ano po yung mga statement ni Madriaga, kung ano po yung statement ng COA, ano po ang statement ng AMLAC, same as usual. Walang dagdag, walang bawas, kasi mga kababayan, nag-take out po sila. No? Nanumpa po sila. Mga kababayan, wala talagang mabago diyan. Babalik ulit yan doon eh. Si Madriaga, ipatawag ulit yan, pupunta yan. Si Trillanes, ipatawag yan, pupunta yan. Sasakit na naman ulo ng mga DDS dito. Mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, kung ano man ang desisyon ng Congress dyan bukas at ma-impeach si Sara, ganyan din ang desisyon sa Senate. Alam na. Oo, mga kababayan, kung naalala ninyo nung unang impeachment niya ng 2025, mai-impeach talaga siya doon. Bakit? Biruin mo mga kababayan, kung ano yung ebidensyang pinanghahawakan, kung ilan yung boto sa Congress, ganun din yung magiging boto sa Senate. Mga kababayan, hindi naman po pwede, kasi mangyari dyan, halimbawa, sabihin natin, Kent, paano yan? Lagpas 13 ang mga senador ni Sara dyan. Kahit naman sabihin natin kung 20 lahat ng senador, mga kababayan, hindi naman tanga ang taong bayang nanunood. Tandaan ninyo mga kababayan, ulitin ko sa inyo, kung ang COA na mismo nagsabing nagnakaw si Sara, pipirma ba si Amy, si Marcoleta, si Chis Escudero, si Jinggoy, si Alan Cayetano, si Bongo, si Bato, pipirma sila na hindi i-impeach si Sara? Ikita na nga sa taong bayan at mismo galing na sa COA ang sinabing nagnakaw si Sara. Wala nang magawa talaga mga kababayan. Kahit pa sabihin ko nga sa inyo, kahit 20 piraso yung mga senador ni Sara dyan at pipirma sila na hindi ma-impeach si Sara, patay sila, susugurin sila ng taong bayan. Ma'am Luz Morishima, hello po. Like po tayo mga kababayan. Susugurin sila ng taong bayan. Baka hindi nila asan, susunugin yung Senado dyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ako na nagsabi sa inyo. Makikita mo sasabihin ng COA nagnakaw si Sara, ipinabalik yung 400 million. Tapos pipirma doon yung mga senador na hindi nila i-impeach. Putang ina, susunugin sila dyan. Susugurin sila, di sila makakalabas dyan sa Senado mga kababayan. Ako nagsabi sa inyo. Kung naalala ninyo yung nangyari sa Nepal, sa Indonesia, mangyari yan dyan sa Pilipinas. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Hindi naman tanga. Tandaan ninyo mga kababayan, hindi lang abogado ang mga senador. May mga abogado din sa labas. Tandaan ninyo, kung ano yung proceedings ng Senate dyan sa impeachment na yan, at mali doon sa proceedings ng mga abogado sa labas, magkakagulo yan. Maraming abogado magreklamo dyan. Ano to? Kitang-kita na ebidensya. Sampal na sa pagmumukha ninyo tapos hindi nyo pa i-impeach? Baka susugurin kayo, pagbabatuhin kayong putik. Ganon yun mga kababayan. Sabi nga ni Tito Sen, di ba, nung sabi ni Panelo, di ba sabi ni Salvador Panelo, alam na namin, yan si Soto, yan si Ping Lacson, yan si Pangilinan, si Bam, si Risa, pipirma yan sila dyan para i-convict si Sara. Kasi nga mga anti-Sara yan mga pusakal yan Sabi nga ni Ping Lacson, bakit nga kami pinapangunahan? Magbibase kami sa ebidensya. Kasi mahirap naman naka-live yan sambayan ng Pilipino nanonood. Naka-live, nakita mo ng pulido yung ebidensya tapos pipirma ka doon na hindi mo i-impeach. Tanga, susugurin ka. Tignan natin kung manalo ka pa sa sunod eleksyon. Baka pagmumurahin ka ng tao, baka sandamakmak na death threat ang abutin mo. 'Di ba? Oo, mga kababayan, baka sandamakmak na death threat, baka hindi kayo makalabas yan sa Senado. Nakikita ng sambayan ng Pilipino, pulidong-pulido yung ebidensya. Sulit na sulit. COA, may pinapabalik na 400 million tapos sasabihin ninyo, walang ninakaw. Ano ibig sabihin ng pinababalik? Pangalawa, sinabi ng AMLAC may bilyon-bilyon pumasok tapos sasabihin ng mga DDS senador walang pumasok. Putang ina. Ano ang papaniwalaan? Yung mga senador o yung AMLAC? Magagalit ang taong bayan, mga kababayan. Ito. Pakinggan nyo ang sabi ni Ping Lacson. Reaksyon ni Ping Lacson, mga kababayan. Ito. Ping Lacson. Pusakal. Pusakal ba yon mga kababayan, sabi ni Panelo? Galit na galit nga si Ping Lacson
Ito ba yun? Ito. Pakinggan nyo ha. Mga kababayan, yung sabi ni Ping Lacson. And Ed, Andre, and it's good to know that the late Ron Provide instant Wait support, lang mga kababayan. automate May complex ads lang. workflows, and deliver the Galit na most galit nga si Ping natural. Lacson We eh. had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction. And I will quote you exactly what he said. Sabi niya, apat na pusakal. yes, Apat na sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yun, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Pakinggan nyo ha. Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Oh. Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong yung siya noon, lalagay niya kami on loop? Ba't mas marunong pa siya sa akin? Oh. Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ayan. Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manguhula pa siya? Kung sabihin ko sa iyo pusakal na manguhula, Diba? The idea that... Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. Pero usually, Baka daw nga umabot naman alam ng mo, 6. bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Kami, usap-usap na rin kami at least some of us, At titingnan natin yung patong ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely, open sa publiko yung trial. Diba? Nagbe-base ang mga senador sa ebidensya. Hindi porkit supporter ka ni Sara doon, senador ka ni Sara, DDS senador ka, o Duterte Black ka, ang tawag sa'yo, ay hindi ka pipirmang ma-impeach si Sara. Kasi bakit, mga kababayan? Nagbe-base kasi sa ebidensya. Kung lumabas doon sabi ng COA, ibalik ang 488 million, ano magagawa doon? Ebidensya na yun na may ninakaw. Ebidensya na yun na ginamit sa hindi tama. 'Di ba? Pangalawa, ang sabi ng AMLAC, mayroong bilyon-bilyon na pumasok at hindi niya idineklara mula 2019 hanggang 2024. Doon pa lang alam niyo ba yung rason ng pagka-impeach ni Corona? Yung hindi pagdeklara. Maraming blanco. May mga dineclared, pero may mga slot ng taon na blanco. Yun mga lang, impeach na si Corona. Ito pa kaya kay Sara na iba-iba. Meron pang droga. Meron pang pogo. Meron pang kung ano-ano. Diba? Kay Corona pa nga lang Alam nyo, ulitin ko mga kababayan, na-impeach si Corona dahil sa hindi pagdeklara ng kaniyang salin. Mula sa 5 taon, 3 lang ang dineclared, yung the rest wala. Halimbawa, 6 na taon. 2 lang dineklara, yung 4 wala. So yun ang rason kaya siya na-impeach. Kay Sara palang biruin nyo, 2019 hanggang 2024, wala siyang nilagay. Pero doon sa AMLAC, may mga milyon-milyon na pumasok. Doon palang ebidensya na yun, impeach na siya dun Pangalawa, yung sa impeachment, yung sa COA. Kung naalala ninyo sa COA, merong pinapabalik sa kanyang 73 million. Bukod dun, meron pang 300 plus million. Doon yun palang impeach na yun, ebidensya na yun Doon palang evidence na yun. Ilan pa bang ebidensya ang gusto nilang patunayan para ma-impeach si Sara? Kung kay Corona nga, isa lang. Yun lang hindi pagdeklara ng salin, kulong, impeach, tanggal. Yan pa kayang kay Sara, apakadami. Papatinag si Marcoleta, Bongo Bato, Alan Cayetano Villanueva, Aimee Robin, iba loyalista ng mga kay Sara, kahit pa talunin sila ni Sara sa building, pro Sara pa rin mga yan. Actually, natutuo lang mga kababayan, kahit sabihin yung ang pro Sara sila, hindi sila pipirma. Pero mga kababayan, isipin nilang mabuti. Hindi sila pipirma kasi pro Sara sila. Ngayon, halimbawa, 13 hindi pumirma. Mga kababayan, ang mangyari dyan, hindi po, halimbawa,
13 ang kailangan ni Sarang pirma para hindi siya ma-impeach. Ngayon, hindi pipirma yon para hindi siya ma-impeach. O, konti lang ang pumirma para siya ma-impeach o ma-convict. O, alam nyo ba mga kababayan, yung mga hindi pipirma, taong bayan kalaban nila dyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi uuwi ng bahay nila yan. Baka susugurin yan sila ng tao dyan sa Senado. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Nung naalala ninyo nangyari sa Indonesia na sinilaban ang kongreso nila, putang ina, mangyayari sa Senado yan kapag baluktutin nila yung baluktutin nila yung proceedings at yung hearing na yan at yung trial na yan. Kasi mga kababayan, hindi mo pwedeng gawing sinungaling, hindi mo po pwedeng linlangin ang taong bayan. Naka-live on air yan. Buong isang araw naka-live yan. Ang buong Pilipinas nakamatsyagdan. Biruin ninyo, 51.5% ng Pilipino excited na ituloy ang impeachment ni Sara. 60% something. Gustong ituloy ang impeachment. Tapos babaluktutin itong mga DDS senator. Putang ina, di kayo makalabas ng Senado. Maniwala kayo sa akin, sugurin kayo dyan. O baka nga habang naghihiring-hiring na yan dyan, may magtawag na yan mga rallyista dyan. Nako, sabi ko sa inyo, magtawag na ng mga rallyista dyan, mapuno yung harapan ng Senado. Di talaga kayo makalabas dyan sa Pasay. Maniwala kayo sa akin. Mga kababayan, kasi nga kung babaluktutin ninyo, dito pa lang sa Congress, pasok na wasak na ang puso ni Lastima. pasok na mga kababayan, buong bansa nakatutok dyan. Mga kababayan, kaya nga huwag nilang gawing tanga ang taong bayan, baka pagsusugurin sila dyan. Kahit sabihin mong 1,000 kayong DDS senador dyan, kung taong bayan milyon-milyon ang nanonood, putang ina, baka susugurin kayo, di kayo makauwi sa inyong buhay. Continue natin mga kababayan. Saan na ba yun? The House Justice Committee is set to decide tomorrow whether there is Wait lang nga mga kababayan. Ito. Sabay sa huling hearing bukas, posibleng mangyari ang botohan ng House Committee on Justice kung may probable cause ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang, kumbinsido na ang ilan batay sa mga nabulgar sa mga nakaraang proceeding. Ayan. Nakatutok si Tina. Biruin ninyo, GMA News na nagsabi, mga nabulgar, mga nalaman, yung mga katiwalian, kabulastugan, mga nabulgar, yung mga nakita, yung mga nalaman, yung mga nabisto. Tipan Perez. Ayan, pakinggan ninyo. Posibleng bukas na ang huling hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaints Mami, laban kay Agnes, Vice President Sara Duterte. Ayan. Dahil matatalakay na bukas ang umano'y tangka ng bise na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker. Ala. Posibleng bukas na rin pagbotohan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Kung wala nang ibang inclination, ang justice members, we should be ready to vote tomorrow. Malinaw na para sa ilang miyembro ng komite na sang-ayon silang may probable cause matapos ang mga nabunyag kamakailan. Mukhang may maleta rin ang Vice Presidente na kailangan niyang ipaliwanag. Hindi na rin nila maaapektuhan ang boto nila ng reklamo ng asawa ng Vice laban sa ilang kongresista. Wala talagang mangyari dun sa kaso ni Manscarpio mga kababayan. Kasi bakit? Alam nyo, mautak itong mga kongresista Alam niyo, di ba, kinasuhan sila ni Manscarpio. O di tapusin na natin bukas para yung kaso niya habang naglalakad, tumutuloy. Habang nagpo-process yung kaso, tumutuloy-tuloy yung impeachment at ipasa na agad natin sa Senado. Kasi mautak, mga kababayan, Diyos ko, mga abogado, mga trial lawyer po, yung mga Justice Committee member, puro trial lawyer. Si Chel Jokno, si Laila de Lima, si Luestro, sino pa? Mga puro lawyer yan, mga nandyan Alam nila yung lusutan, Diyos ko naman, mga kababayan. Syempre, ito, nag-file ng kaso si Carpio. Baka sasabit yung ating impeachment trial, hindi ito matuloy-tuloy. Tapusin na natin bukas. So habang nagpo-process, hindi naman ura-urada na. Kaka-file mo ngayon, bukas, epekto agad. Di ba?
bukas epekto agad. Hindi, matagal pa yan. Diyos ko. Okay. Habang hindi pa makahabol yung i-final yung kaso, di tapusin natin, pirmahan na tayo bukas, botohan na tayo. Tapos. Dahil sa pagpapalabas ng Anti-Money Laundering Council reports sa bank transactions nilang mag-asawa. Is it significant? It is not. Because we maintain the position na constitutional ang lahat, including the issuance of subpoena of the AMLAC report. Bago bumoto sa probable cause bukas, Serisa pagbobotohan Porcilo muna ng po. mga taga-House Committee on Justice kung bubuksan o hindi ang selyadong kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na nagla naman ng income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Panawagan sa bise ng ilang civil society groups at ng obispo ng Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan Church sa Northern Isabela dumalo sa huling hearing bukas. The Vice President should appear in the hearings initiated by the House and answer forthrightly the charges against her. Sa amin po sa simbahan ay hindi po matatawaran ang amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Ang mga taga-suporta naman ng bise, malinaw ang sigaw ng mag-rally sa labas ng Korte Suprema kanina. No to VP Sara impeachment. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayan, di ba? O, ito mga kababayan, ito yung sunod. Transmittal Committee Report Articles of Impeachment. So, kailan ito ililipat? Siguro mga May 4, no? May 4 yata mga kababayan ililipat. Okay, makakausap natin via Zoom ang 2nd District Congresswoman ng Batangas at Chairperson ng Justice Committee. Walang iba kundi si Congresswoman Jerville Jinky Luistro. Kong Jerville, good morning. Si Danny Buenapiule sa programang Kabayan. Excited ito. Good morning, Danny, and thank you for having me here again sa programang Kabayan. Good morning sa lahat ng ating followers and viewers. Yun, thank you very much sa oras at least nagkaroon kayo ng panahon para ma-interview namin kayo. Napaka-importante kasi dahil bukas inaasahan natin yung last hearing na, no? Hopefully, April 29, pero itong mga nagdaang araw, naging controversial kasi itong mga paglalahad dito ng AMLA, di ba, ng ombudsman doon sa Salin. At kanina, nakikinig ako kay former Senate President Frank Drilon at saka yung lawyer ho ni Attorney Mans Carpio. Siyempre, yung pag-dispute ho at sinasabi nila na pagtatalo, kung talagang may legal, may tinatayo ang legal itong paglalahado ng AMLA na sinasabi ni Attorney Neil Bayon ay talaga daw dapat sa Senate trial yan. Hindi pwede. Exception to the rule na kung impeachment ang gagamitin. Diba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kung na-excite kayo doon sa Congress na lumabas itong AMLA, lumabas si Trillanes, si Madriaga, mga kababayan, mas excited tayo na babalik at lalabas sila sa Senado. Kasi bakit? Dito pa lang kay Madriaga mga kababayan, merong bala si Madriaga kung ipatawag siya sa Senate. Bakit? Kasi challenge kasi ng mga DDS si Madriaga na picture lang daw yun, natural daw makikipag-picture siya kay Sara kasi si Sara daw ay isang public servant. Kapag may event, nandun daw, magpipicture-picture. Sabing ganun, wag daw paniwalaan. Mga kababayan, yung mga kasama ni Ramil Madriaga, may mga video sila. Meron sila mga ebidensya kung paano nila isinakay yung mga pera dun sa sasakyan, saan nila hinatid. Mga kababayan, kasi kung tutuusin, hindi po si Ramil Madriaga naglalakad at nagdi-deliver mag-isa kasi mabigat po yung mga pera. Mga duffel bag yan, tag 35 million, tag 100 million, 1 billion yung kanilang mga dinideliver. Do you think kaya ni Ramil Madriaga mag-isa yan? Kaya sa totoo lang, si Ramil Madriaga may mga bodyguard, may mga sekretary, may mga backup. So, meron din silang kanya-kanyang ebidensya nakuha kung paano at saan nila hinatid. Kaya nga ang sabi ni Ramil Madriaga, may pasabog siya sa Senate kung ipatawag siya. Una,
Kayong mga kasamahan niya na nagdi-deliver, meron ding ebidensya kasi may mga picture sila. Sabi ko nga sa inyo, halimbawa ako, isa sa nagdi-deliver, syempre kung may jowa ako, isang linggo kaming may trabaho ngayon, utos ni Sarah. Syempre tatawag ka sa asawa mo, mahal, sweetie pie, balot, bugbilat. Eto dito kami ngayon sa Paranaque, saan? So may Katarungan Village, nag-deliver kami ng 1 billion, isang high ace van. Dito kami sa Katarungan Village, inutos ito ni PRRD. Edi syempre, yung asawa, ipinaalam, patingin nga ng picture kasi nagsiselos ako, isang linggo na akong walang dilig. Picture ka nga, tak. Ito, 1 billion laman ng van. Ito, di ba, niwala ka na nag-deliver kami, hindi ako ng babae. May mga ganyan Tapos syempre, yung secretary naman ni Ramil, pati yung kaniyang mga security, isang linggo kami sweetie pie. Magme-message sa mga jowa nila yun Di ba? Mga sweetie pie, honey pie, balot, bugbilat, luwang, wangwang, barbilat. Andito ako ngayon, ito, sindan kita picture. Ito po yung i-deliver namin pera. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Imposible naman nagtatrabaho ka, nagdi-deliver, hindi mo ipaalam sa asawa mo. Siyempre may mga asawa kayo na nag-aantay. Kung hindi sa magulang mo, kung wala ka pang asawa nandito kami ngayon, nagdi-deliver kami. Saan? I-send picture, ito po send, ito po yung location namin. May mga ganyan mga kababayan. Kaya, do you think si Ramil Madriaga mag-deliver ng 1 billion? Kaya niya yun mag-isa? Siyempre, nag-deliver ka ng 1 billion, kailangan mo, may bodyguard ka. Pera yun Diyos ko, kukuha ka nga lang ng pera sa bangko na 10 million, kailangan may 2 backup ka, naka-armor car ka pa Diba? Ganun yun mga kababayan. Kaya may pasabog si Ramil. Naku, Diyos ko. Ay, naku, mga kababayan. Continue. Dapat sa trial, hindi dapat sa initiation lang na impeachment mula sa House. Well, we beg to disagree to that, no, Danny? Because maliwanag dun sa exception ng Bank Secrecy Law, impeachment case. And when does the complaint become an impeachment case? That is upon referral to the Justice Committee. Ngayon mga kababayan, di ba nag-file si Mans Carpio kung bakit daw kinalkal yung kanilang mga bank account. Mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, si Sarah po is a government slave. Sa madaling salita, utusan ng gobyerno. Isa po siyang vice president, government employee po siya. So ngayon mga kababayan, kapag si Sarah po or sino man, mga government employee na may mga kaso, kapag sila po ay kasuhan, lalong-lalo na pag mataas yung mga ranggo nila, ay either impeachment or either kasuhan sila, naka-live po yan. Buong sambayan na nakakapanood. Hindi po si Sarah pribadong tao na hindi po pwedeng ipaalam kung ano na nangyari sa kaso. Once na ikaw ay government employee o government servant, kailangan malaman din ng sambayan ng Pilipino kung ano na ang procedure ng kaso mo. At kung ang kinomplain sa kanya ay about sa pera, malamang yung bangko kakalkalin yun. Meron namang pahintulot ng justices yun Meron namang pahintulot sa Korte Suprema yun na pinapayagan ng korte na kalkalin ang bank account kasi ang ikinomplain ay bank account. Napaka-imposible naman na ikinomplain mo bank account tapos ang kakalkalin mo love life. Diba? Diyos ko. Bank account ang inireklamo. Ulitin ko sa inyo mga kababayan, ang ikinaso po kay Sarah ay patungkol sa pera. So ano po bang kakalkalin ng korte? Yung pera. Halaga naman kakalkalin ng korte yung love life niya. Kung hiwalay na ba sila ni Mans Carpio, pinagpalit ba siya sa artista? Di ba? Hindi po ganon. Ay, Diyos ko. Ganon yun, mga kababayan. Napaka-simple is prekitik. Di ba? So yun po ang klaro, mga kababayan, talagang mahirap. Nako, Diyos ko. So ito yung sunod, mga kababayan.